Malapit na nga ba tayo magpaalam kay Riley Grigsby ng Barangay Ginebra, San Miguel? Yan ang pag-uusapan natin dito sa video. Long time no talk or no see, mga kabarangay. Matagal-tagal tayo walang upload kasi to be quite honest, to be transparent, yung mga huling laro ng Ginebra, yung una sa lahat, yung Magnolia, yung Manila Classico, nakatulog ako ng second half kasi sabi ko idlip ako ng halftime. Pero pagising ko, iba na yung piniplay ng YouTube. Yung pala, 2 oras na nakalipas at 11:30 PM na. Sabi ko, okay, instead naman na hindi ako magpo-put out ng BS na hindi ko naman pinanood yung games. Magpo-post ako ng recap. Disservice yun sa mga viewers, which is kayo, di ba? Ba't kayo manonood ng video of someone talking about a game na hindi ko naman pinanood? And wala rin naman akong proper insight. Ano, mag-iimbento. Anyway, alam mo, ayoko rin namang magreklamo. Ayoko rin namang mag-put out ng bad vibes. Upload ako ng 8 AM, tapos unang-unang maririnig nyo sa umaga, di ba, nagre-reklamo about sa basketball team. Ayoko rin naman yon. So sabi ko, okay, pass na lang, pahinga na lang tayo. Abangan na lang natin yung next game against Blackwater na na-postpone. Kaya matagal-tagal din tayo hindi nakapag-usap. So, magiging next game ay against Meralco, I think, sa Friday, August 14. Going to be their last game bago ang isang kalahating buwan na pahinga para sa Barangay Ginebra. Ang haba na isa't kalahating buwan yun. This is PBA's way to give way. Ang dami namang way. Ito yung way ng PBA para mag-giveaway para sa Gilas Pilipinas kasi magkakaroon ng FIBA qualifiers para sa World Cup. Window yon, late August, saka tapusan. And then sa September naman, FIBA Asia Cup. And then sa kalagitnaan nun, actually, magkakaroon pa ng parang strong group na Jones Cup. Well, hindi naman yun kumbaga Gilas or anything. Pero as a basketball fan, of course, ang ganda na buhay ang basketball, di ba? May FIBA Asia qualifiers, bago yun, may PBA. Sa gitna ng qualifiers and FIBA Asia Cup, merong Jones Cup. So, maraming mga pag-uusapan, maraming mga mapapanood na games to keep us, entertained and to have something to at least ilagay man lang sa background if talagang hindi tayo engaged, 'di ba? Pero anyway, yun na nga, since ang usapan natin ay Ginebra at FIBA Asia Cup and FIBA qualifiers, alam naman natin sinong player ang common denominator sa mga yon, which is Justin Brownlee. So si Justin Brownlee, I've read an article, expected siyang maglaro, hindi sa baka. Well, pwede namang baka, 'di ba? Baka kasi hindi tayo sure magaling na ba, etc. Pero expected siya, sabi dito, na maglaro sa August katapusan para sa Gilas Pilipinas, and ayun, ang sagot dito is definitely kung maglalaro siya. So, got me thinking. Syempre, medyo mahaba-haba yung break, napaisip lang ako na what if since isa't kalahating buwan ang pahinga ng Ginebra para mag-giveaway sa Gilas, and sa Gilas babalik si Brownlee sa Pilipinas para maglaro for a qualifier. 2 laro yung qualifiers for the qualifiers and then FIBA Asia Cup na I think mga ilang laro rin yun, at least 4 or 5 maybe. So maglalaro si Brownlee, maybe hindi pa 100% si Brownlee, maybe they just put him there para merong someone na i-double team, opens up the game for the others, para nangyari doon sa unang laro nung last window. And then nung second, di ba, wala si Brownlee, wala na bigla makashoot. Yun yung gravity ng Brownlee. Pero anyway, diba, maybe hindi pa siya 100% at merong kalokohang gagawin ng coaching staff. Wag naman sana na hindi pa 100% Brownlee ipipilit ng paglaruin kasi walang ibang choice. Maybe pwedeng ganun yung mangyari, pero I hope hindi. Sana si Brownlee okay na at nakapagpahinga na at gusto na ulit maglaro. Pero there's a chance, diba? There's a chance na pagdating ng October 9 against Rain or Shine, since, alam mo yun, game shape na rin naman si Brownlee since naglaro ng tournament sa FIBA Asia Cup, and there's a, considerable break din naman in between mula katapusan ng September hanggang October 9. At least 3 weeks na pahinga rin yun for Brownlee. Maybe, makita na natin ulit siya sa isang Ginebra uniform by the time na, maglaban sila ng Rain or Shine. Na kung pupunta ako kay Riley Grigsby, yung game against Meralco sa Friday, baka yun ay maging last game ni Riley Grigsby for Barangay Ginebra. And hindi ko pa alam exactly how I feel about it. Kasi right now, sa totoo lang, the way I see it, kung magpapatuloy kasi yung current laro or yung performance ng Ginebra sa conference ito, baka kasi madisgrasya pa sila at baka di pa sila makapasok ng playoffs. Kasi kung titignan natin yung standings, I have it here. Punta tayo sa standings. Kung pupunta tayo sa standings, ang Ginebra ay 2-3. Nasa may dulo sila ng group nila. And hindi pa sila na ganong nakakalaro talaga ng games. Pero yung past 3 games nila,
or yung tatlong talo na to, even isa sa dalawang panalo na to, they didn't look particularly, good or even decent. Si Coach Tim na mismo nagsasabi niyan sa mga interviews niya na parang hindi pa sila nandun sa level na sa tingin niya kaya nila mag-compete. And hindi ko sisisihin si Riley Grigsby for that. Kasi si Grigsby, to be honest, medyo unfortunate din yung nangyari kay Grigsby. Kasi pumunta siya sa team na to knowing na mapapalitan siya ni Brownlee by the time na ready na maglaro si Brownlee, which is after the qualifiers, I think. Or even after the qualifiers, baka paglaruin pa si Grigsby ng 1 to 2 games pa para ma-integrate muna, makipractice muna si Brownlee. Magtapat muna sila sa practice para matulungan si Brownlee na makapunta sa game shape, which doesn't make sense habang sinasabi ko kasi galing na nga sa tournament di ba? So maybe yung 1.5 month break na yon gamitin na ng Ginebra yon to bring Justin Brownlee back in. Maano na ulit siya sa team. And maybe this is goodbye for, Riley Grigsby na I have respect. Meron akong respeto kay Riley Grigsby kasi tinanggap niya tong situation na to knowing na mapapalitan siya. Pero still, 'di ba, ginawa pa rin niya yung best niya. And hindi naman kasi kumbaga mukha namang he did his best. Though yung performances, especially the past couple of games, hindi talaga ganun kaganda. Kung titignan natin dito sa Real GM, kumbaga calling spade a spade, hindi talaga ganun naging maganda yung last 2 games ni Riley Grigsby. And yun nga, ang unfortunate kasi is hindi naman niya kasalanan na pagdating niya rito, walang Scottie Thompson, 'di ba? Si RJ Abarrientos, nakalimutan paano maging RJ Abarrientos, yung other locals as well. Si Troy, yes, playing like Troy Rosario pero nothing special really. Japet, playing kinda okay pero not, hindi rin enough. Like si Maya Gray has been playing quite well pero inconsistent. Si Ralph Kung medyo hindi pa nga na-unleash this conference. So kumbaga hindi rin naman kasalanan ni Riley Grigsby na pagdating niya rito kailangan niya na kagad buhatin yung team na hindi niya pa nga niya kabisado yung sistema. Diba kung dribble drive yung Ginebra, ang dali lang niya for Grigsby. O sige, ano ka lang dyan, ganito lang gagawin mo. Pero hindi triangle yung tinatakbo ng team and parang first 3 games, diba, tinuturo-turuan pa rin siya. Even yung mga past couple of games niya, diba, nag 42 points nga siya tapos ang dami niyang attempt sa labas. Ang comment is bawasan yung tira sa labas. So nag-adjust siya na nag-adjust hanggang sa tumangki na yung performance ni Grigsby. So we can't really blame Riley Grigsby for na hindi siya Justin Brownlee and hindi siya go-to guy. Kasi in the first place, kung maalala natin yung pinakaunang video ko about Riley Grigsby, I've said there na parang elite role player si Grigsby. And mukha naman ganun siyang player. Yung sabi ko doon na parang it's either Ginebra is going to be like a San Mig Coffee type of team na walang superstar na isa pero lahat okay, na hindi nila ginawa ngayon so far kasi parang lahat sila naging role player pero hindi elite role players. And hindi rin naman nag-step up si RJ Abarrientos to be the leader of the team. Kumbaga nawala yung laro ni RJ so far, maybe makabounce back sana pero hindi siya yung BP si RJ right now. So we can't really blame Riley Grigsby dahil sa unfortunate circumstances na naharap sa Barangay Ginebra. Kaya sila 2-3 and hindi ganun kaganda yung mga laro nila. Maybe pagbalik ni Brownlee, magbago ang mga bagay-bagay pero they have to play at least close to perfect para makapasok sila ng playoffs. Kasi if magpapatuloy yung ganito na walang Scottie, walang makapag-generate ng points, si RJ parang bumaba yung laro. I hope makabounce back si RJ. And then makakabalik si Brownlee pero hindi naman pwede magpabuhat agad tayo kay Brownlee pagbalik ni Brownlee So medyo concerned ako pero at the same time grateful ako sa time ni Grigsby if talagang last game niya na yung magiging game sa Friday. And excited ako for Justin Brownlee to come back pero again, I have to tip my hat para kay Riley Grigsby kasi he accepted this challenge. Unfortunately, hindi niya na-meet yung sobrang taas and some would argue unfair na expectation sa kanya pero still ginawa naman niya yung dapat niyang gawin. So yung game against Meralco, it's going to be very important kasi iba yung kumbaga iba yung magiging tingin ng tao kay Grigsby if umalis siya na 2-4 ang Ginebra kumpara sa 3-3. Kasi kung last game niya na yun and they finished 3-3, 'di ba? Yung overall majority na Ginebra fans would say na okay, thank you Riley Grigsby. You kept us afloat at kahit papaano, 'di ba? Nasa 500 ng Ginebra.
Kasi 3 wins, 3 losses. Pero pag 2 and 4, maybe hindi na natin makokontrol yung opinion at feelings ng ibang Ginebra fans to feel like na parang okay, medyo pumalpak si Grigsby sa kanyang just another Tony Bishop if not worse. Pero ako, if inabot nyo yung era sa Bakits channel na kino-cover ko yung Bishop era, you'd know guys kung gaano kong kaayaw kay Tony Bishop. Respect though, pero I'm not the biggest fan of Tony Bishop. I would say na parang mas okay si Grigsby. Wala lang talaga. Hindi lang enough yung time maybe. If ever na maputol after ng Meralco game. Kasi kung si Grigsby, bigyan mo ng isang buong conference, maybe later on, he performs better. Maybe magets niya. Maybe pagpabalikin, mas okay siya. Pero ayun, ang parang kailangan kasi ng Ginebra since hindi nagpe-perform si RJ up to his level, is a one-on-one guy yung go-to scorer, go-to guy, and Riley Grigsby unfortunately may not be that guy for Barangay Ginebra. Kaya there's a chance na baka pabalikin si Brownlee, which I wouldn't hate. Ang gusto ko lang sana, sigurado tayong lahat, and sigurado rin sila na healthy si Brownlee and hindi tayo mapapahamak kasi mamamadaliin natin pabalikin si Brownlee kasi nasa panic mode na. Yun lang naman yung akin guys. Again, take care, stay safe, stay dry. Good luck to Barangay Ginebra 2 and 3. I wish manalo sila sa Meralco Bolts para naman hindi, alam mo yun, masama or bitter ang tingin ng Barangay Ginebra fans kay Riley Grigsby. Kasi Grigsby is a good player. He may not be perfect and he may not be the right guy for Barangay Ginebra, pero sure ako na baka bumalik siya dito for other teams kasi he's done quite well. If ever, ito hanggang dito na lang tayo.